pwedeng i-bless eh. Lahat ng bagay pwedeng i-bless. Ayan. Okay. Now again, this is the typical yung pag-iisip natin about prayer of blessing. Yung mag-pray ka ng blessing sa mga anak mo. Nagawa niyo na po kayo? Yung mag-pray ka ng blessing on new things that you have. Kung may bagong business, mag-pray siya. Pag-ask ng pastor to pray. Sometimes, mag-pray ka ng blessing on kapag may plano ka. And gusto mo, Lord, please bless this plan. Nasabihin ko lang po na hindi naman po per se mali yun. Okay? Pero I believe po that a prayer of blessing is more than just asking God na maging okay ang lahat. Ngayon, yeah. So, ang prayer of blessing is more than just asking God na maging okay ang pamilya mo, na maging okay ang plano mo, na maging okay ang lahat. So today po, I want to share with you, ano ba ang blessing? Para makita po natin, how will that affect the way that we pray blessing on people, on a place, on anything. Because alam niyo po, it is a beautiful thing. It is a powerful thing to pray blessing and to give glory to God. So first of all po, I want to teach you some things. First of all blessing. Sabihin natin all. All. Lahat ng blessing ay nanggagaling from The Father. Heavenly Father. Sino po nakarinig ng there's a very famous po na song? Praise God from whom all blessings flow. You see that? And you know po, okay, hindi niyo po yung makikita sa Bible. That very phrase, yung na all blessings flow from God. Pero from the beginning to the end ng salita ng Diyos, makikita po natin na lahat ng mabuti, lahat ng blessing. Ano ulit yung Tagalog ng blessing? Biyaya. Lahat, bawat biyaya, hindi po yan nanggagaling sa lupa. Lahat ng biyaya ay galing sa ating Panginoon. James chapter 1, verse 17 says, every good and perfect gift is from God. Naku, hindi ko kayo nakakain, no? Ano yun? Is from Above. Okay? Coming down from the Father of lights. So kung may isang bagay na talagang mabuti, ito po ay galing sa Panginoon. At kung hindi siya nanggaling sa Panginoon, hindi siya, kahit na it feels good, it's not good. Okay? Blessing po is not just something na marireceive natin because nag-ask tayo. Actually, I want to teach you po, the first thing you learn, that I want you to learn about blessing, is na ang blessing is resulta, it is the natural result ng isang right relationship with the Heavenly Father. So, kung ang Diyos ay iyong Ama, and you have a right relationship with Him, guys, you are blessed. You understand? You are blessed. Sino po sa inyo anak ng Diyos? Amen. Tinuturing nyo na ang Diyos ang aking Heavenly Father. Ikaw ba, anak ng Diyos? Amen. Yan. Then guys, you are blessed. Tingin nga sa katabi mo sa buong, ate, you are blessed. You are blessed. You are blessed. Hindi mo ba alam? Okay. Now, may question po ako. You are blessed. Is it possible na tayo ay anak ng Diyos pero hindi tama ang relationship natin with Him? No. Yeah. May mga times ba sa buhay natin na parang Yes. medyo ayaw mo mag-pray, pero dapat mag-pray ka, pero ayaw mo mag-pray kasi alam mo na. Yes. Nako, diba? O diba? So, may mga times in our life na ikaw anak ng Diyos, pero yung relationship mo with God is not so okay. Tagilid. Pwede ba tayong maging blessed pag gano'n ang kalagayan ng relationship natin with God? No. If you are a believer and you are disobeying God, you will not be blessed. Kasi blessing is that right relationship. So kung hindi tama ang relationship mo with God, wala yung blessing. Okay? What else? If you're a believer, pero hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, you are not trusting God. Tingin mo, you will be blessed? No. No. So again, blessing is not just something you receive. Blessing is the result kasi tama ang relationship mo with the Lord. Okay? Kasi guys, I want you to understand, God's blessing is for His children. Children. Hindi lang sa mga tao na nagpapanggap na anak ng Diyos,
ang Panginoon, na may takot sa Diyos, at the people who obey God. Nako, marami pong tao ang nagsasabi mahal nila ang Panginoon. Pero kung hindi mo sinusunod ang Panginoon, talaga bang mahal natin siya? No. That's why po, if you go to Deuteronomy 28, yung chapter na po yan, it's very clear. There is blessing kung ikaw ay sumunod. But there is curse kung hindi ka sumunod. You understand? That's why, nalala niyo po ba, can you, yes, it's Deuteronomy 28. So, if you obey, there is blessing. If you don't obey, there is cursing. Si Jesus, sa Matthew, nag-preach siya, nagturo siya, katulad nung shinare ko this morning, no? Na yung pagiging blessed, hindi lang na you are healthy, wealthy, and happy. Okay? Pwede kang maging mapalad kahit na ikaw ay mahirap. Pwede kang maging mapalad kahit na ikaw ay hindi masaya. Di ba yun ang definition ng mundo ng pagiging I'm blessed? Feeling lang ang blessedness. Feeling blessed. Pero sa Panginoon, even if you are not, I think meron ako sa according to Jesus, even if you are not healthy, not wealthy, or happy, you can still be blessed kung ikaw ay Trust. natitiwala sa Panginoon And obey God. at ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Yeah. So, what does it mean? Pag tayo nag-pray ng blessing on someone, something, okay? Guys, we're not just praying na makareceive sila ng blessing ng Panginoon. Actually, what we are praying is that na maging tama yung kanilang relationship with God. Na ma-experience nila yung ugnayan na napaka-close nyo ng Panginoon. Because kahit na ano ang sitwasyon ng buhay mo, mayaman ka man, o mahirap, masaya ka ba o hindi, nakuha mo ba yung gusto mo o hindi, kung tama ang relationship mo with God, mapalad ka na. You are blessed. Because alam mo na napakabuti ng ating Ama at hindi kanya iiwan o pababayaan. Can I Amen. hear an amen? Amen. No. Pangalawa po. Truth to that, I want you to learn po about blessing. First, second, blessings are para For sa God's purpose purpose. ng Panginoon, hindi para sa purpose ng tao. I want you to see po, pag nagbasa kayo ng Biblia nyo, from Genesis pa lang, kita natin that God blesses people para magawa nila yung mga plano niya. Yung plano ng Panginoon. So for example, binless na si Adam and Eve. Sabi niya, be fruitful, mag-increase kayo ng number, fill the earth, rule the creation. Binless niya siya, binless ng Panginoon si Adam and Eve para gawin ang kanyang trabaho. So, mundo. Next, sino nakakalala kay Noah? Amen. Nalala kay Noah? Amen. Nalala niyo merong Ark. baha? Ark. Nung palang may baha. Hanggang may baha pa rin sa Pilipinas. Si God, binless na si Noah. Sabi niya, again, kasi nasira ang buong mundo, right? Ng baha. Sabi ng Panginoon, be fruitful, increase in number. So, binless niya si Noah para magawa ang trabaho na yun. He also blessed si Abraham. Sabi niya, pupunta ka dun sa promised land. And I will make you a great nation. I will bless you. Kita niyo yun? So, hindi pa pumunta si Abraham. Sabi niya, pumunta ka, we bless kita. Kita mo yan? Ganyan. What else? Binless ng Panginoon si Isaac. Sabi niya, do not go to Egypt. Mag-ano ka dito sa promised land, I will be with you, I will bless you. I will multiply your offspring. Ganyan. Finally, binless ng Panginoon si Jacob. Sabi niya, your name will not be Jacob anymore. Your name will be That's right. Israel. And through you, I will make a nation and a community. I will make your descendants kings. We bless niya. So I want you to see po, na yung blessing ng Panginoon, hindi lang resulta kasi nag-obey tayo. Meron bang biyaya pag tayo ay sumunod sa Panginoon? Amen. Yes. Pero alam niyo po ba, I want you to learn this also, na blessings is also given, binibigay siya ng Panginoon para ma-empower
have to obey. Nalala niyo yung favorite natin palagi sinasabi, what God requires, God provides. So pag may pinagagawa ang Panginoon, I am sure na ibibigay rin niya ang pangangailangan para magawa mo yun. Ang biyaya ng Panginoon ay para sa kanya, yung sa purpose niya. I want to give you an example. Alam niyo po, one of the things, one of the reasons why sa church po natin, we exhort you to give. Why? Because we are told in Scripture. One of my favorite verses po to exhort people to give is 2 Corinthians chapter 9. Okay? Kung may Bible po kayo, you can go there. 2 Corinthians chapter 9. I want to read po from verse 7. Sabi niya, each of you should give what you have decided in your heart to give. Hindi yung sa pilitan, kasi mahal ng Panginoon ang Cheerful giver. giver. So this po is the command. Ano yung command? To give. To give. Sabi lang, hindi nga ako, I want you to see po, the command is to give. Yes. Na mag-give ka kung feel mo. The command is give. Now, I want you to see the blessing. Sabi ng Panginoon, this is verse 8, God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Kita niyo po ba yan? Yes. Paano natin magagawa na magbigay sa Panginoon? Dahil siya ay magbibigay sa atin. Oh! Can you imagine, guys? So again, the blessing is given so that we can fulfill